Sa isang maliit na baryo sa bayan ng San Roque, nakatayo ang malawak na bukirin na siyang nagiging palaruan ng apat na magpipinsan na sina Elena, Jomar, Marites at Rico. Bata pa lamang sila, halos araw-araw ay doon nagtatagpo upang maglaro ng luksong tinik, habulan, o kaya naman ay sumisid sa ilog na dumadaloy malapit sa kanilang mga bahay. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw sa buong paligid. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang ugnayan na tila ba wala nang makakasira. Si Elena, bilang panganay, ang madalas na magbantay at magpayo sa kanyang mga pinsan. "Huwag kayong masyadong lalayo ha. Baka hanapin kayo ni nanay." Lagi niyang paalala. Si Jomar naman ang palaging pasimuno ng kalokohan. Mahilig umakyat ng puno ng mangga at ipinagmamalaki kung gaano siya kabilis makakuha ng bunga. Si Marites, kahit bata pa, ay may pagkaseryoso. Madalas niyang sabihan si Jomar, "Baka mahulog ka dyan. Ayokong makakita ng dugo." Habang si Rico naman, ang pinakabata, ay mahilig magdala ng papel at lapis. Kahit naglalaro, palagi siyang nagdodrawing ng mga tanawin sa paligid. Isang hapon, matapos nilang maglaro, napagpasya nilang magtanim ng punong mangga sa gitna ng bakuran ng kanilang mga lolo't lola. Hawak-hawak ni Elena ang maliit na pala, habang si Jomar ay naguhukay ng lupa. Si Marites ang nagdala ng timba ng tubig at si Rico naman nag-i-sketch ng eksena sa kanyang maliit na kwaderno. "Balang araw, lalaki rin to at dito pa rin tayo magtitipon ha," masayang sabi ni Elena habang itinatanim ang maliit na punla. "Magiging simbolo natin yan," dagdag naman ni Jomar, sabay ngiti nito. "Oo, kahit saan tayo mapunta, babalikan natin to," ani Marites, na nooy seryoso ang tinig. At si Rico naman, bagamat bata, ay tumango lamang at muling ibinalik ang mata sa kanyang guhit. Lumipas pa ang mga taon. Mas lumalim ang kanilang samahan. Tuwing pista, sila ang magkakasama sa paghahanda. Naglilinis ng bahay ng kanilang mga lolo't lola. Nagluluto at nagtutulungan sa pag-aayos ng mga mesa. Sa tuwing may problema ang isa, laging nariyan ang tatlo upang tumamay. Kapag may bumagsak sa klase, sabay-sabay silang mag-aaral. Kapag may nagkakasakit, sama-sama silang nagbabantay. Ngunit higit sa lahat, malinaw sa kanila na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na matitinag. Hindi nila alintana kung minsan ay nagkakaroon ng maliliit na tampuhan dahil palaging nagtatapos iyon sa tawanan. Sa isang gabi ng tag-init, nakahiga silang apat sa damuhan, nakatingin sa mga bituin. "Balang araw, gusto kong maging guro," bulalas ni Elena. "Sima naman ako. Gusto kong makita ang buong mundo," sagot naman ni Jomar. "Ako nurse. Tutulong ako sa ibang bansa para makapagpadala ng pera rito," sabi naman ni Marites. Tahimik lang si Rico, sa kadahan-dahang nagsalita. "Ako gusto kong maging pintor para maipinta ko ang lahat ng mga alaala natin." Nagtinginan silang lahat at sabay-sabay na nagtawanan. Hindi nila alam na ang gabing iyon ay magiging huling pagkakataon na sabay-sabay nilang ibinahagi ang kanilang mga pangarap nang walang pader sa pagitan. Ang punong itinanim nila ay unti-unti nang nag-uugat at kaya nito, malalim na rin ang ugat ng kanilang pagkakaibigan bilang magpipinsan. Matatag, malusog, at puno ng pag-asa para sa kinabukasan nila. Lumipas ang mga taon at ang mga batang dating naglalaro sa bakuran ay unti-unti nang humarap sa kaniga nilang mga landas. Ang dating malapit na samahan ay napalitan ng kanya-kanyang tungkulin at pangarap. Ang kanilang mga halakhak sa ilalim ng araw
ay napalitan ng maingay na busina ng syudad, tahimik na silid-aralan, at mahabang biyahe sa ibang bansa. Si Elena, bilang panganay, ay natupad ang kanyang pangarap na maging guro doon sa kanilang bayan. Malapit siya sa mga bata at kinikilala bilang isang masigasig na tagapagturo. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Ngunit hindi rin lingid sa kanya ang hirap ng buhay ng isang guro. Maliit ang sahod at madalas ay siya pa ang gumagastos para sa kanyang mga estudyante. Pero ganun pa man, ipinagmamalaki niya ang kanyang pinili. Para sa kanya, ang pagtuturo ay hindi lamang basta trabaho, kung hindi ito'y misyon ng kanyang puso. Si Jomar naman pagkatapos ng kolehiyo, ay agad na nagtrabaho bilang seaman. Bawat biyahe ay ilang buwan ng pagkakahiwalay sa pamilya, kapalit ng napakalaking sahod niya. Sa tuwing uuwi siya, dala niya ang imported na tsokolate at pasalubong para sa mga pinsan. Ngunit dala rin niya ang pagod at pakiramdam na palaging may kulang. Sa likod ng kanyang ngiti, ramdam niyang hindi madaling mabuhay sa malayo. May mga pagkakataon na iniisip niyang iniwan siya ng panahon. Habang abala siya sa dagat, nagbabago na ang lahat ng lupaing iniwan niya. Si Marites, ang mataas na ambisyon at matapang, ay nakapagtapos bilang nurse at agad na nakalipad patungong ibang bansa. Doon siya nakahanap ng trabaho, ngunit puno ng pagsubok ang kanyang karera. Mahirap makibagay, mahirap mabuhay mag-isa, at mahirap tiisin ang pangulila. Ngunit nanatili siyang matatag dahil sa pangarap niyang maiangat ang pamilya. Unti-unti siyang nakapagpadala ng pera, nakapagpatayo ng bahay, at naging simbolo ng tagumpay para sa mga naiwan. Ngunit sa puso niya, may bahid ng pride. Pakiramdam niya ay mas malaki ang kanyang sakripisyo kumpara sa iba. Habang si Rico naman na pinakabata, ay naiwan sa kanilang baryo. Pinili niyang tahaki ng landas ng pagiging pintor. Subalit mahirap ang buhay ng isang artist sa baryo. Madalang ang bumibili ng kanyang mga obra. At madalas, nagkakasya siya sa kaunting kita mula sa mga letratong ginagawa niya para sa mga kakilala. Ngunit sa kabila nito, hindi niya iniwan ang kanyang pangarap. Madalas siyang nakikitambay sa ilalim ng punong itinanim nilang apat. Doon siya kumukuha ng inspirasyon. Para sa kanya, ang sining ay paraan upang ipakita ang mga kwento ng kanilang kabataan at ang pagmamahal na minsan nilang pinagsaluhan. Sa mga pagtitipon tuwing pista, muli silang nagkikita-kita, ngunit hindi na tulad ng dati. Habang nag-uusap, napapansin na may kaunting pagkakaiba na sa kanilang mga pananaw. Kung ako lang ang masusunod, dapat may investment tayo rito, sabi ni Jomar. Minsang nagkita sila. Investment? Para kanino? Ako nga. Halos hindi makauwi dahil sa trabaho, sagot ni Marites. Tahimik lang si Elena at si Rico na may sinusubukan pa ring magpatawa. Ngunit ramdam niya ang lumalaking agwat. Wala pang direktang alitan, ngunit malinaw na nagsisimula ng mabuo ang mga pader na hindi dati umiiral. Ang dating puno ng mangga na kanilang itinanim, na ngayon malaki na at pabunga, ay naging saksi sa unti-unting pagbabago sa kanilang samahan. At sa ilalim nito, tila nararamdaman ni Rico na darating ang panahon na hindi lamang mga pangarap ang maghihiwalay sa kanila, kung hindi isang bagay na mas mabigat, isang usaping kay tagal nang nakatago, naghihintay lamang ng tamang oras upang sumabog. Dumating ang mga taon ng pagsubok, hindi lamang para sa kanilang apat, kung hindi para sa buong pamilya. Isa-isa nang nagpaalam ang kanilang mga magulang. Ang haligi at gabay na dati nagsisilbing liwanag sa kanilang pagkabata. Una, si Tita Maria, ang ina ni na Elena at Rico, na matagal nang may iniindang sakit sa puso. Naging mabigat sa kanilang pagkawala nito.
Lalo't siya ang palaging tagapamagitan tuwing may hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Kasunod naman ay si Mang Ernesto, ang ama ni na Jomar, na inatake habang nasa gitna ng pagtatanim. At ang sumunod na taon naman, si Aling Felisa, ina ni Marites, na pumanaw matapos ang mahabang laban sa sakit. Sa bawat libing, sila'y nagtitipon-tipon, ngunit iba na ang pakiramdam. Sa halip na masiglang pagkikita, napapalitan iyon ng mabigat na katahimikan. Hindi na tulad ng dati na may halakhakan sa gilid ng lamay. Ngayon, seryosong usapan, maikling kamustahan, at minsan ay malamlam na titig na parang may hinanakit na nakatago. Pagkatapos ng lahat ng pagluluksa, lumutang na ang realidad. Naiiwan ang malawak na lupain ng kanilang mga ninuno. Isang bahay na may kasaysayan at ilang ektaryang bukirin na siyang naging ugat ng kanilang kabataan. Sa umpisa, para bang hindi nila iniisip ang patungkol dito. Mas nangingibabaw ang lungkot at pangungulila. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, dahan-dahang pumapasok ang mga pulong. Kanino mapupunta ang bahay? Sinong magmamana ng lupa? Isang gabi, nagkita-kita sila sa lumang bahay. Tahimik na nagtitipon sa sala na dati puno ng tawanan. Ngayon, ang bawat isa ay tila nagbabantay sa mga susunod na salita ng iba. Ate Elena, ikaw ang pinakamatanda sa atin. Ano bang plano mo rito? Tanong ni Jomar, habang nakaupo at nakahalukip-kip ang braso. Hindi lang ito patungkol sa akin, sagot ni Elena, malamig ngunit maingat. Lahat tayo ay may karapatan. Dapat pag-usapan natin ng maayos. Agad namang sumabat si Marites sa kabilang dulo ng mesa. Kung tutuusin, ako ang may pinakamalaking naiambag. Ilang taon akong nag-abroad. Nagpapadala ng pera para sa gamot at panggastos. Hindi ba dapat mas malaki ang bahagi ko? Nanahimik si Rico. Nakayuko lamang ito. At abala sa pagguhit ng kung ano ang hindi maintindihan ng iba. Sa kanyang isip, ay gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung papaanong magsisimula. Hindi pa man tuluyang nag-iinit ang usapan, pinilit ni Elena na tapusin muna ang pulong. Huwag muna ngayon. Hindi pa tayo handa. Mas mabuting hintayin natin ang tamang oras. Ngunit sa kanyang loob, ramdam niyang ito na ang simula ng isang mahabang alitan. Sa mga sumunod na linggo, lumamig ang samahan. Si Jomar, madalas magsalita sa mga kapitbahay patungkol sa plano niyang gawing negosyo, ang bahagi ng kanilang lupa. Si Marites naman ay nagiging abala sa pagpapadala ng perang may kasamang sumbat. Si Elena, bagamat nais ayusin ang lahat, ay hirap pa natilihin ang pagkakaisa. At sa Rico, siya ang pinakamahirap ang kalooban dahil para sa kanya, ang lupang iyon ay hindi lamang mana, kung hindi alaala ng kanilang kabataan, ng kanilang pagkakaibigan, at ng punong itinanim nila. Doon, sa gitna ng lumalalim na alitan, nagsisimulang pumutok ang mga bitak na matagal ng unti-unting umuhubog. Ang lupang iniwan ng kanilang mga magulang, na sana'y maging dahilan ng kanilang pagkakaisa, ang siya ngayong nagbabadya ng pagkawatak-watak. Mainit ang tanghali nang muling nagtipon ng 4 na magpipinsan sa lumang bahay ng kanilang mga lolo't lola. Nakalatag sa lamesa ang ilang papeles, mga lumang titulo at resibo, pati na ang sulat kamay ng kanilang mga magulang, na tila nagsisilbing tala ng bawat gastos at ani sa lupa. Noon pa man, ramdam na ni Elena na mahirap ang magiging usapan. Ngunit hindi niya inaasahan na magsisimula itong mauwi sa isang matinding pagtatalo. Kung tutuusin, panimula ni Marites, habang nakasandal at nakahalupit-kip. Ako ang nagpapadala ng pera noon para ipagamot si Mama at si Tia. Kung wala ako, baka matagal na silang nawala. Kaya siguro naman, di ba't patas lang na mas malaki ang parte ko rito? Agad na sumabat si Jomar. Mabilis ang tono ng boses nito. Hoy, huwag mong kalimutan na ako rin ang nagpapadala ng pera nung ipinapaayos pa ang bubong ng bahay na to.
Kung hindi dahil sa akin, baka bumagsak na ito sa bagyo. Pero ilang buwan ka lang naman dito, tapos bigla ka nang nawawala. Ako halos buong buhay ko, dito nagserbisyo. Sino ba ang nagbabantay sa bukid araw-araw? Sino ba ang laging nandito kapag may kailangan si Lola? Sagot naman ni Elena, na halos nanginginig ang tinig dahil sa inis. Tahimik lang si Rico, nakaupo sa dulo. Nakayuko habang pinipisil ang lapis sa kanyang kamay. Gusto niyang magsalita, pero pinili niyang makinig muna. Hindi naman ako nagyayabang, pagpapatuloy ni Marites. Pero kung sakripisyo ang pag-uusapan, ako na siguro ang pinakamaraming sinakripisyo. Ilang taon akong nagtiis sa ibang bansa, habang kayo ay nandito lang. Ano? Nandito lang? Ulit ni Elena, biglang tumayo. Huwag mong mamalitin ang pag-aalaga ko sa lupa at sa mga magulang natin. Hindi lahat ng sakripisyo ay nasusukat sa perang pinapadala mo. Lalong uminit ang ulo ni Jomar. Pare-pareho lang tayong may ambag dito, no? Pero kung gusto mo, hatiin na lamang natin to at magkanya-kanya na tayo. Wala nang diskusyon pa. Naging mabigat ang hangin sa loob ng silid. Ang dating mga mata na puno ng saya at pagtitiwala ay napalitan ng tingin na puno ng galit at panunumbat. Hindi pwedeng basta hatiin. Hindi lang ito lupa, Jomar. May inang sagot naman ni Elena na halos mapaiyak. Ito ang tahanan natin. Ito ang alaala ng mga magulang natin. Tahimik na nag-angat ng tingin si Rico. Bakit pa kailangan natin magtalo-talo? Hindi ba't sabi nila, kahit anong mangyari, magkasama tayo? Ngunit tila bingi ang lahat sa kanyang tinig. Slowly, nagkanya-kanya silang uwi na hindi man lamang nagpapaalam. Ang mainit na araw ay tila nagmarka ng simula ng malamig na relasyon. Sa labas ng bahay, naroon ang puno ng mangga na itinanim nila noon. Malago na ang mga dahon, mabunga na at tila masigla. Ngunit hindi nito natatabunan ng katotohanan na ang kanilang samahan ay unti-unti nang natutuyo. Pag-uwi ni Rico, tumaan siya sa ilalim ng puno at hinaplos ang magaspang nitong katawan. Kung makakapagsalita ka lang, bulong niya. Baka masabi mo sa kanila kung gaano kahalaga ang lahat ng ito. Ngunit walang sagot. Tanging ihip ng hangin at lagaslas ng mga daon ang sumalubong sa kanya. Tila ba nagsisilbing babala na ang kanilang pinag-aawayan ay magsisilbing mitya ng malalim pang hidwaan. Mula nang mangyari ang mainit na pagtatalo sa lumang bahay, hindi na muling naging pareho ang samahan ng apat na magpipinsan. Ang dati nilang madalas na pagkikita tuwing linggo ay napalitan ng katahimikan. Ang simpleng pagbati sa kalsada ay naging iwasan ng tingin. Ang kanilang mga alaala ng kabataan ay tila napalitan ng mga pader na hindi may paliwanag. Si Elena, na sanay maging tulay ng lahat, ay pilit pa ring nagsusumamo sa kanyang mga pinsan. Madalas siyang magpadala ng mensahe sa group chat nilang apat. Mag-usap naman tayo ng maayos. Ngunit ang mga mensaheng iyon ay kadalasang nauwi sa mabibigat na sagot o minsan ay hindi na lamang binabasa. Sa kanyang puso, mabigat ang kanyang pakiramdam. Para bang hindi na siya naririnig ng taong minsan ay tinuring niyang mga kapatid. Si Jomar naman ay mas lalong tumutok sa kanyang maliit na negosyo. Binuksan niya ang isang tindahan ng kagamitan sa baryo. At sa tuwing makakasalubong si Elena o si Rico, pilit siyang ngumingiti, tila walang problema. Ngunit sa gabi, kapag siya'y mag-isa, hindi niya maiwasang mag-isip. Bakit kailangan pang dumating sa ganito? Di ba't pamilya kami? Ngunit kasabay ng pangungulila ay ang mga matinding pride na pumipigil sa kanya upang lumapit. Samantala, si Marites ay lalong naging mailap dahil sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Mas bihira na siyang makauwi. Ngunit ramdam ng lahat na may distansya sa bawat salitang kanyang binibitawan. Kapag tumatawag siya sa video chat, laging umiikot sa pera at kontribusyon ng usapan. Kung hindi dahil sa mga ipinapadala ko,
Matagal nang hindi natapos ang pagpapagamot kay Lola. Lagi niyang sambit. Sa halip na muling maglapit, lalo lamang itong naglalagay ng lason sa kanilang samahan. Si Rico ang pinaka naapektuhan sa lahat. Madalas siyang manatili sa ilalim ng punong mangga na itinanim nilang apat. Sa kanyang sketchbook, paulit-ulit niyang iginuguhit ang kanilang mga mukha noong bata pa sila. Masayahin, walang iniintinding iba kung hindi laro lamang at kanilang mga pangarap. Ngunit sa bawat guhit na kanyang natatapos, parang lalo siyang nakakakita ng pagitan ng kanilang kasalukuyang mga sarili. Isang gabi, tinangka niyang muling kausapin ng kanyang mga pinsan. Pwede ba tayong magkita-kita? Hindi ko kayang makita na nagkakaganyan tayo. Enrico sa kanilang chat. Ngunit ang sumunod na mga tugon ay lalong dumurog sa kanyang damdamin. Di ako pwede. Busy ako sa negosyo ko. Sagot ni Jomar. Wala akong oras para sa drama. May trabaho pa ako bukas. Dagdag naman ni Marites. Si Elena lamang ang sumagot na, Kung gusto mo, pupunta ako. Pero alam mong mahirap ng buhay ng dati. Napabuntong hininga si Rico. Sa kanyang isip, parang unti-unti nang nagiging estranghero ang mga taong minsan ay halos hindi niya kayang mabuhay ng wala. Isang beses, napadaan siya sa kanilang lumang bahay. Sarado na ang pintana. Tahimik ang paligid. Ngunit sa bakuran ay matatag pa rin ang puno ng mangga. Inakyat niya ito, gaya ng dati nilang ginagawa noong bata pa lamang sila. Habang nakaupo sa sanga, natanaw niya ang baryo at kanyang naisip. Paano kung tuluyan ng masira ang lahat? Paano kung alaala na lamang ang matira sa atin? At sa mga oras na yon, ramdam na ramdam niya, hindi na simpleng tampuhan ang kanilang pinagdaraanan. Ito na ang simula ng mas malalim na sugat na baka hindi na kayang paghilumin pa. Maliban na lamang kung may isang katotohanang lalabas na magpapaalala kung ano ang tunay na halaga ng kanilang pinagmulan. Isang hapon, habang naglilinis si Elena ng lumang baul sa kanilang bahay, may natagpuan siyang makapal na envelope na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Kinabahan siya habang dahan-dahang pinubuksan ito. Nakapaloob ang ilang perasong dokumento, ang mga lumang titulo ng lupa, kasunduan, at isang liham na nakapangalan sa kanilang apat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Ang lupa at bahay na pinag-aagawan pala nila ay hindi talaga nakapangalan sa kanilang mga magulang. Ayon sa dokumento, matagal nang nakatalaga ang lupa sa isang matandang kamag-anak, si Tio Simeon, ang nakatatandang kapatid ng kanilang lolo, na walang sariling anak. Nasa ilalim ng kanyang pangalan ang lahat ng titulo at may nakalakip na kasunduan na nagsasaad na siya lamang ang may buong kapangyarihan kung sino ang magiging tagapagmana. Nang gabing iyon, agad na pinatawag ni Elena ang kanyang mga pinsan. Kahit mabigat pa rin ang mga huling tampuhan, dumating sila dahil nabanggit niyang may mahalagang dapat na pag-usapan. Hindi ko alam kung paano kong sisimulan, ani Elena, habang inilalabas ang mga papel. Pero mukhang lahat ng pinagtatalunan natin ay hindi pala sa atin. Kinuha ni Jomar ang titulo. Mabilis niya itong binasa at napatayo. Ano to? Papaanong hindi nakapangalan sa mga magulang natin ang mga to? Gulat na sabi ni Jomar. Imposible yan. Sigaw naman ni Marites mula sa kabilang linya ng video call. Ilang taon na akong nagpapadala ng pera para sa lupa na yan. Para mapaayos at mapaganda. Tapos sasabihin mong wala tayong karapatan? Tahimik lamang si Rico. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang liham. Sa kanyang puso, parang may humapdi. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala parang wala tayong mapagkasunduan. Kasi simula pa lang, hindi naman pala sa atin tong lupa. Nagkaroon ng katahimikan. Lahat sila ay tila binuusan ng malamig na tubig. Ang ingay ng kanilang mga boses
Ang init ng kanilang mga tampuhan ay bigla na lamang naglaho sa harap ng katotohanang hindi nila inaasahan. May kasama pang sulat si Tio Simeon? Sabi ni Elena habang minubuksan ng isa pang nakatiklop na papel. Doon nakasulat ang kanyang huling habilin na ang lupa at ang bahay ay nakalaan para sa isang layunin na malapit sa kanyang puso. Ngunit hindi niya pabuo ang paliwanag. Tila ba isang peraso lamang ang mas malaking kasunduan. Hindi ko alam kung paano natin harapin to, dagdag ni Elena. Pero isa lang ang malinaw, hindi tayo ang tunay na may-ari nito. Ramdam ni Jomar ang pag-iinit ng kanyang mukha. Para bang niloko sila ng tadhana. Ibig ba nitong sabihin, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagpapadala ko ng pera, lahat ng pagtatalo natin, ay wala lang? Sambit naman ni Marites, halos maluha sa galit. Kung totoo ito, bakit hindi natin nalaman noon pa? Bakit itinago sa atin? Ngunit si Rico naman ay nakatingin lamang sa puno sa bintana. Sa kanyang isip, muling bumalik ang kanilang mga pangako noong bata pa sila. Na anuman ang mangyari, babalikan nila ang punong iyon. Babalikan nila ang isa't isa. Siguro, mainang wika ni Rico. Oras na para magkaisa tayo. Kung hindi atin ang lupa, baka ito na ang pagkakataon para ipakita kung ano ba talaga ang halaga ng pamilya natin. Ngunit bago pa siya matapos, muling sumiklab ang boses ni Marites. Magkaisa? Paano? Kung sa huli, wala naman tayong mapapala. At sa gabing iyon, nabuo ang isang malalim na katanungan. Kung hindi pala sa kanila mapupunta ang lahat ng iniwan ng kanilang mga magulang, ano pa nga ba ang natitira para sa kanila? Ilang linggo ang lumipas bago muling nagkita-kita ang apat na magpipinsan. Sa pagkakataong ito, hindi sa lumang bahay, kung hindi sa opisina ng abogado ng pamilya. Dala ang dokumentong natagpuan ni Elena. Mabigat ang kanilang mga hakbang papasok sa gusali. Tila ba bawat isa'y nagdadala ng sariling bigat, ng pagkadismaya at takot. Sa loob ng opisina, inilatag ng abogado ang buong katotohanan. Ang lupa at bahay na pinag-aawayan ninyo, simula nito, ay matagal nang nakapangalan kay Ginoong Simeon Cruz, ang tiyuhin ng inyong mga magulang. Sa kanyang huling habilin, malinaw na nakasaad na hindi sa inyo ito mapupunta. Napasinghap si Elena kahit alam na niya ang nilalaman ng dokumento. Ibang klase ang sakit nang marinig itong muli. Pero kanino po mapupunta, Attorney? Tanong ni Jomar, pilit na pinapakalma ang boses kahit halatang pag-iinit ng kanyang tenga. Ipinakita ng abogado ang isang sulat na nakaselyo pa. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa. Ang lupain at ang bahay na ito ay buong pusong ipinagkakaloob sa simbahan ng San Roque at sa isang itinatag ni Scholarship Foundation para sa mga kabataang mahihirap. Ang lahat ng pamanang ito ay hindi lamang sa kanyang pamilya, kung hindi sa buong komunidad. Parang gumuho ang mundo nila. Si Marites na ilang taon nang nagpakahirap sa ibang bansa, napahawak sa noo at halos mapasigaw. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng ipinapadala ko, wala pala akong karapatan. Si Jomar naman ay napasandal, halos mapamura. Ginawa tayong parang mga tanga. Nag-away-away pa tayo. Nagkasiraan. Para saan? Para sa isang bagay na hindi pala sa atin? Tahimik lang si Elena. Luhaan. Alam niyang may rason ang lahat, pero mahirap tanggapin. Ngunit si Rico, bagamat halatang nabigla, ay mas kalmado kaysa sa lahat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumagi sa isip niya ang alaala ng kanilang kabataan, ang pagtatanim ng punong mangga, ang mga tawanan, ang mga pangarap na ipinahagi sa ilalim ng bituin. Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi napunta sa atin ang lupa. Mahina niyang sambit. Kasi hindi ito patungkol sa lupa. Hindi ito patungkol sa pera. Ang tunay na pamana sa atin ay yung alaala at pagmamahal ng ating mga magulang.
Ngunit mabilis siyang pinutol ni Marites. Rico, huwag mo nga akong sermonan. Madali lang sa'yo yan kasi wala ka namang naibigay. Ang boses niya ay puno ng pait at hinanakit. Hindi mo maiintindihan. Singit ni Jomar. Ginawa nating lahat ang kaya natin. At ito ang kabayaran? Pamilya tayo. Sagot ni Elena. Halos pasigaw. Pamilya tayo. Pero pinayagan natin masira tayo ng bagay na hindi naman pala sa atin. Hindi ba't kahihiyan to sa mga magulang natin? Nagkaroon ng katahimikan ng lahat. Tanging pagtulo ng luha ni Marites at mahinang hikbi ni Elena ang siyang maririnig. Sa wakas, nagsalita ang abogado. Alam kong mahirap tanggapin, pero minsan, ang mga ari-arian ay hindi talaga para ipamana sa mga kadugo, kung hindi para ipamana sa mas nangangailangan. Sa labas ng gusal, dumungaw ang araw. Tila ba paalala na sa bawat pagtatapos ay mayroong simula. Sa wakas, unti-unti nilang naramdaman na kailangan nilang tanggapin ang katotohanan. Hindi upang magdalamhati, kung hindi upang muling ayusin ang nabasag nilang samahan. Makalipas ang ilang linggo matapos nilang malaman ang katotohanan patungkol sa lupa at bahay, nagpasya si Elena na muling ipunin ng kanyang mga pinsan. Hindi sa opisina ng abogado, hindi rin sa loob ng lumang bahay na puno ng tensyon at alaala ng pagtatalo, kung hindi sa mismong bakuran kung saan nakatanim ang punong mangga na minsan nilang itinanim noong sila ay mga bata pa. Habang papalapit si Jomar, dala niya ang ilang prutas mula sa kanyang tindahan. Si Marites naman ay kakarating lang mula sa biyahe. Pitpit ang maliit na kahon ng pasalubong. Tahimik silang nagkatitigan, parehong walang masabi. Dumating rin si Rico, hawak ang kanyang sketchbook, at sa wakas, huminga ng malalim si Elena bago magsalita. Alam kong lahat tayo ay nasaktan. Alam kong lahat tayo ay nagduda kung may halaga pa ba ang pinagsamahan natin. Pero kung may natutunan ako sa lahat ng ito, yun ay ito. Hindi pera o lupa ang pamana ng ating mga magulang. Ang iniwan nila sa atin ay ang mga alaala ng pagkakaisa at ang pagmamahal sa isa't isa. Tahimik lamang ang lahat. Ang punong mangga na ngayon ay malaki na. May mga bunga at matibay na ang mga sanga. Ang siyang saksi sa bawat salitang binibitawan niya. Pasensya na, bulong ni Jomar. Halos hindi makatingin. Nabulag ako sa ambisyon. Ang nasa isip ko lang ay kung papaano kong mapapakinabangan ang lupa. Nakalimutan kong mas mahalaga kayo. Napaluha si Marites. Ako rin, pinilit kong ipakita na ako ang pinakamaraming sakripisyo, na para bang mas mataas ako kaysa sa inyo. Pero ang totoo, takot lang akong isipin na lahat ng pagod ko ay mawawalan ng kabuluhan. Pasensya na kung nakasakit ako. Ngumiti si Rico. Luhan din. Walang maliit o malaking sakripisyo. Iba-iba lang tayo ng pinili. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat tayong magkalayo-layo. Ang totoo, kayo ang inspirasyon ko sa bawat guhit na ginagawa ko. Unti-unting lumambot ang kanilang mga puso. Sa ilalim ng lilim ng punong itinanim nila, naramdaman nilang bumabalik ang dati nilang samahan. Nagabot ng kamay si Elena kay Jomar. Kasunod si Marites at sa uli si Rico. Doon, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muling nagtagpo ang kanilang mga palad. Hindi para hatiin ang lupa, kung hindi para buuin muli ang kanilang pagkakapatid. Hindi pala sa atin ang lupa, wika ni Elena. Pero tayo ang may hawak ng isa't isa. At iyon ang hindi kayang bawiin ng kahit anong dokumento. Tumango si Jomar. At habang nabubuhay tayo, gagawa tayo ng sariling pamana. Hindi sa anyo ng kayamanan, kung hindi sa mga alaala at pagtutulungan. Ngumiti si Marites. At sa bawat bata na matutulungan ng foundation na yon, alam kong bahagi pa rin tayo ng pamana ng pamilya. Itinaas ni Rico ang kanyang sketchbook. Ipinakita ang bagong guhit. Isang larawan ng puno ng mangga. May 4 na taong nakaupo sa ilalim nito. Magkakahawak kamay at nakangiti. Ito ang alaala natin
At ito rin ang bagong simula. Habang dumidilim ang paligid, sumikat ang buwan at kumislap ang mga bituin. Gaya nung gabi noong una nilang ibinahagi ang kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, hindi na hiwa-hiwalay ang direksyon ng kanilang mga puso. Sa wakas, natutunan nilang ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa lupa o hari-harian, kung hindi sa tibay ng pamilyang kahit gaano kasabuki ng panahon ay muling babangon. At sa ilalim ng punong mangga, muling narinig ang halakhakan ng 4 na magpipinsan. Ngayon mas matibay, mas malalim, at mas totoo. Makalipas ang 1 taon, mula nang lumabas ang desisyon patungkol sa lupa, nag-iba na ang takbo ng buhay ng 4 na magpipinsan. Hindi man nila nakuha ang ari-ariang inaasahan, nakatagpo naman sila ng mas mahalagang bagay, ang muling pagbabalik ng kanilang pagkakaisa. Si Jomar na dating abala lamang sa negosyo ay natutong maglaan ng oras, hindi lamang para sa kita, kung hindi para sa pamilya. Madalas siyang bumisita kina Elena at Rico, dala ang prutas at kwento mula sa palengke. Napagtanto niyang mas masarap ang tagumpay kapag may taga-agapay na mahal sa buhay. Si Marites, na ilang taon nagtatrabaho sa ibang bansa, ay nagpa siya ng manatili sa Pilipinas. Nagtayo siya ng maliit na bakery. At sa unang pagkakataon, ay naramdaman niya ang saya ng pagiging malapit sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi niya na kailangang pangpatunayan ng kanyang sarili. Sapat na ang pagmamahal ng mga pinsan niya. Si Rico naman ay tuluyang niyakap ang kanyang talento. Isa na siyang kilalang pintor sa kanilang bayan. At ang kanyang obra ng punong mangga na may 4 na magkakahawak kamay ay sinabit sa mismong bulwagan ng Scholarship Foundation na naitayo mula sa pamana ng kanilang tiyuhin. Para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang obra ng kanyang buhay. At si Elena naman, na siyang naging tulay ng lahat, nagpatuloy sa kanyang pagtuturo at pagiging gabay hindi lamang sa kanyang mga estudyante, kung hindi pati na rin sa kanyang mga pinsan. Madalas niyang paalalahanan ng lahat. Huwag nating kalimutan na ang pader na bumabalakid sa atin ay tayo rin ang gumagawa. Kung gugustuhin natin, kaya natin tong gibain. Tuwing bumabalik sila sa bakuran ng lumang bahay, hindi na nila iniisip ang mga dokumento o titulo ng lupa. Ang tanging mahalaga ay ang punong mangga na patuloy na lumalaki. Nagbibigay ng lilim at punga, isang sigasig ng kanilang pagkabata at pagkakapatiran. Minsan, habang nagtitipon sila sa ilalim nito, lumapit sa kanila ang isang batang scholar mula sa foundation. Salamat po, wika ng bata. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi po ako makakapag-aral. Doon nila napagtanto ang tunay na diwa ng pamana ng kanilang mga magulang at pati na rin ng kanyang tiyuhin. Ang magbigay ng pag-asa at tulong sa iba. At sa huling pagkakataon, sabay-sabay silang tumingin sa punong mangga at saka ngumiti. Hindi na mahalaga kung kanino nakapangalan ng lupa. Ang mas mahalaga ay ang mga ugat na matibay na nakakapit sa lupa, tulad ng kanilang samahan na muling tumibay. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa lupa o ari-arian. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, pagkakaisa, at alaala na kahit gaano pasubukin ng panahon, ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isa.